Bonjour mga ka-Jep-Jep! Welcome to my vlog. For today's video is pag-uusapan natin yung mga big changes na nangyari sa Canada this August. Maraming nagimbal eh. Maraming nadismaya, maraming naiyak. Maraming nadismaya talaga sobra kasi yung iba akala nila yung Canada is sa future na nila. Huwag kayo iiyak. Kaya yung iba ang daming sumugal. Anyway, galing nga pala ako sa school. Half day lang ako nag-schooling kasi para matuturuan ko yung partner ko, sila Lay. Tapos, proceed na tayo dun sa sinasabi namin. And aside from sa Lamia issue na inano nila, meron din yung sa visitor news na ginawa nila. Itatakin natin mamaya, okay? Alright, let's go to the Lamia news. Meron dito guys sa IRCC portal. Dito makikita nyo yung in-announce ni IRCC na refusal to process a labor market impact assessment application. Dun sa mga nakasulat dito is meron silang tatlong mabibigat na implementasyon na ginawa na ikinagimbal ng mga low wage na nagtatrabaho dito. Huwag kayo iiyak. And itong rules nila is apply this September 26, 2024. Okay, so number 1. So yung new tightening measures for low wage stream is following tightening certain measures is para sa mga certain Lamia applications for low wage positions. Lalong-lalo na sa mga nagpasa ng mga LMIA applications sa mga low wage na maapektuhan yung mga certain areas with an unemployment rate ng 6%. Lalo na yung may mga lugar dyan na mga may 6% pataas na unemployment rate. So yun yung mga ikakat ni Canada, IRCC, na hindi mo na mag-a-approve ng mga certain LMIA applications. Okay. Dun sa 6% na yun guys, para malaman nyo kung under yung magiging province nyo or city, dun sa 6% pataas, may ilalagay kaming link dito sa video na to, nasa description, para makita nyo yung mga list ng mga provinces and city, kung included ba dun yung pupuntahan nyo. For example, kami na nandito kami sa Quebec, pero sa Quebec, hindi kami sa Montreal, which is, si Montreal kasi yung nagpauso na ito eh. Sila yung unang nag-announce na 6% ng employment rate nila is mataas na nga. So, i-frost nila or i-freeze nila yung Lamia process. So, ayun, nagayahan na yung ibang provinces hanggang sa in-announce na ni Canada Immigration na talagang buong Canada na. Pero which is, dapat yung unang announcement ni Montreal is dapat for freezing lang muna for 6 months. Pero 6 ngayon, itinigil na talaga nila. Sa sobrang dami na ng population nila na sumobra na sa 6% na mga walang trabaho. So kaya parang napagdesisyonan na temporary talaga na hindi muna siya mag-a-approve ng LMIA. Pero yung iba guys, 6 months freeze lang. Pero yung Montreal, ang tawag dyan, i-announce na lang nila. Yes. Temporary na lang. Until further notice. Until further notice sila guys. And regarding nga pala doon sa mga provinces na sinasabi ko sa inyo na i-check, dito sa link na to makikita nyo, for example, kung kayo ay pupuntang Ontario, makikita dito sa statistics nila na from August 11 to September 7, si Ottawa is 6.0% na siya na unemployment rate. So it means itong Ottawa is kasama dun sa mga mapi-freeze yung Lamia under low wage. So kung kayo ay nagbabalak magpunta dito, mag-apply or mag-apply dyan sa Pinas, possible na hindi mo na kayo makakuha ng Lamia kasi si Ottawa is under sa 6% pataas na employment rate na if-freeze ng Lamia ng IRCC. So far,
sa mga gusto magtingin pa ng ibang provinces dito, kagaya ng Saskatchewan, which is ang taas ng Regina City nila, nasa 6.4, saka yung Northern Saskatchewan, nasa 15. So, sobrang wala pang future na lamian na makakuha dito yung mga lowage natin. Pag sinabi natin yung mga lowage guys, yung mga cashier, mga ganyan, yung mga madadaling job na makuha dito sa Canada. Mga cashier, janitor, janitress, cleaners, mga ganyan. Pero ay, cleaners kasama ba? Hindi, no? Hindi. Pero depende Hindi pala. pa rin yan, guys, ha? Kahit sabihin natin cashiers ka, kung ang offer sa'yo is above minimum or above, pwede ka pa rin mag-apply nung LMIA. Aside sa 6% na kunwari cashier ka, tapos ang sahod mo naman pala is above ka dun sa Low wage. nila na sahod. So, pwede ka pa rin makakuha. Pero kahit sumobra ka sa above ka sa low wage, kunwari, bibigyan tayo ng example, ang low wage dito sa Quebec is 15.5. Tapos ang kanilang high wage is, sabihin natin, nasa 26. So, kung bibigyan kanila ng job offer na 25, which is hindi ka pa rin makakakuha ng LMIA kasi nandun ka pa rin sa low wage or median wage nila na hindi ka pa rin pasok sa mga high wage na i-exempt nila sa LMIA application. Ayun. So far, sana naintindihan nyo. Pero kung naguguluhan kayo, medyo unclear yung mga naisabi namin ng mga provinces, i-send namin dito yung link sa description para i-click nyo na lang para maiwasan din yung mga fake news na website regarding dun sa probinsya na pupuntahan nyo. So ayun guys, sa mga gusto mag-visitors tapos nagbabalak na mag-work, make sure na ma-check nyo muna yung province na mapupuntahan nyo para hindi kayo mahirapan kasi mas okay nang mag-back out na nandyan pa kayo sa Pinas kaysa nandito na kayo sa Canada na napakamahal ng pamasahe guys. Mahal ang pamasahe, Yes. yung refund, pwede na nyo namang ma-refund kaysa dito kayo. Pero Okay. yung mga visitors lang, go lang natin. Yeah. Okay, bago kami mag-proceed sa second, yung mga na-i-process na pala bago abutin ng September 26 is huwag kayo mag-alala, hindi kayo madadamay dito. Yes. So, kasi may mga ibang kabayan natin nagtatanong, paano yan kami na under process, ganyan. 6% yung province namin. Doon, pagka nakapagpasa ka na bago pa nila i-implement yung September 26, pasok ka pa rin dun sa Lamia. Makakuha ka pa rin Lamia, makakuha pa rin ng work permit. Unlike lang sa mga nabigyan lang ng job offer tapos gusto pa lang magkaroon ng LMIA, yun yung mga medyo tagilid tayo guys. Pero yung mga nakapasa na, yan, pwede na yan, pwede pang mahabol yan. Kaya pag after September 26, medyo pagplanuhan nyo ng mabuti. Yes. Okay, next. The current 20% cap on the proportion of low-wage position is being reduced to 10%. Sino ako? So ayun nga sabi nila, so sa parang populations or proportions ng mga low wage na umakyat na sa 20% capacity ngayon, ang balak nila is pababain sa 10% reduce na. Na siguro ginawa nila yan na para mapababa kasi syempre nakita naman natin dun sa unemployment rate ng mga taga dito sa Canada is instead na yun nga gusto nila na imbis na marami ang mawalan ng trabaho dito sa Canada ng mga taga dito, kunwari mga Canadian citizen, PR, so mas gusto nila na mas magkaroon ng trabaho yung mga citizen nila kaysa sa mga kinukuha lang na outside the country. So yun nga, gusto nila siguro pababain yun na imbis na mas tumaas, so magkaroon na, imbis na tumaas yung unemployment rate, papababayan nila yung unemployment rate din na makahanap ng mga trabaho yung kababayan din nila dito. For example, si Tim Hortons naghahanap ng 5 cashier. Yes. 2 lang dun yung kukunin nila or isa, tas the rest is either permanent resident or Canadian dito guys. Kasi ang reason din nito kaya nila kinakap kasi so overpopulated na yung mga tao dito na naka-foreign, temporary foreign worker na permit.
So, ang nangyayari, nawawala na nga ng space, kagaya nga ng sabi ng partner ko, nawawala na ng chance makapag-apply at makakuha ng trabaho yung mga nandito na talaga at mga residente na dito. Tapos aside from that, nagkakaroon din sila ng issue sa housing. So, sa yung mga Canadian na saka mga permanent resident dito, nagkakaroon ng problema sa housing, such as dun sa mga rentals nila, nahirapan na sila. Tapos hindi lang doon, dahil doon tumataas na yung mga renta kasi nga nagiging too much battles na doon lalo na sa mga city na kagaya ng Toronto, yung mga kilalang city dito sa Canada. Nagiging major problem na nila yan, which is dati is wala lang, kaya ang mura ng mga renta. Kaya ito, in-implement nila tong cap na to. So, okay, for the last Sa last 3 is, the maximum unemployment duration for low-wage position is being reduced from 2 years to 1 year. Further updates related to the measure will be made to our pages in this coming week. So, ayun na nga, for example, dati, ang mga contract ng mga TF, temporary foreign workers, is from 2 years, 3 years, yan. So, ang gagawin ni Canada, this coming September 26, pag nag-apply ka ng LAMIA, kahit sabihin natin yung country or yung province mo is 6% na pababa, is pwede kang mag-apply ng LMIA. So, ang gagawin niya is per 1 year na lang ang contract. Hindi na niya gagawin yung before na 2 years, ganyan. Okay. Pero, yung LMIA exemption this coming September 26 is hindi naman siya totally lahat included. Kahit sabihin natin na low wage pa siya, basta yung a-applyan mong trabaho is Under sa mga sector Yes. na to, guys. in-home. Yung itong website na to, guys, huwag kayo mag-alala, nilagay ko din sa description. Nasa pinakababa siya ng part ng website, which is makikita nyo dito yung mga Exempted. sectors na or mga jobs na exempted sa LAMIA, which is kaya nila ina-exempt kasi which is in demand, kailangan pa rin talaga nila ng manpower dito sa section na to. For example, sa construction, which is napaka-kailangan natin nun dito kasi paano nga naman may mga magagawa ng daan natin pag may nasira, mga construction ng building. For example, ang trabaho nung pupunta dito or mag-apply dito or nandito na is residential building construction, yan, mga ganyan, mga highway, street and bridge construction or foundation structure and building exterior contractors, mga ganyang bagay. Pagka nag-apply ka niyan is hindi ka nila hahanapan ng ipi-freeze yung LAMIA nyo kasi belong kayo dun sa mga kailangan pa rin nila ng mga trabaho. Tapos, aside from construction, meron din tayo sa mga food manufacturing. Kaya yung mga may mga tawag dito, job offer na related sa mga ito na nandito na or mga nag-a-apply sa labas at naka-receive ng job offer, malaki pa rin ang chance yung makakuha ng LAMIA. Sobrang laki kasi kasama kayo sa mga in-demand pa rin. Yung mga factory worker, yung pag sinabing food manufacturing sector, parang mga factory worker yan. So, yun, kahit ma-accept nyo yung job offer na yun, hindi maapektuhan yung pagpapatigil ng LMIA sa inyo, kahit nasa ang province kayo. Ang example dyan, guys, ito, animal food manufacturing, bakeries, manufacturing, beverages, manufacturing, dairy products, lalo na yan, yung mga baka natin. Tapos, fruit and vegetable, yung mga, alam nyo yun, yung mga nagpa-process ng mga foods natin para bago mapunta sa mga Maxi, sa mga, sa mga grocery stores natin, yan, sila yan. Okay, aside from that, sa mga teacher natin, meron pa rin chance, malaki pa rin ang chance, lalo na sa elementary and secondary school. And so far, yung sa health, lalo na sa health, yung mga health sector natin, hindi yan itatanggalin ni Canada kasi napaka-importante. Lalo na ngayon, maraming tumatanda dito na mga citizen. Maraming mga aksidente na hindi inaasahan. So, kailangan pa rin nila ng mga enough health worker na
responde sa mga ganong bagay sa pagdating sa kalusugan nila. Ang gaya nito, nursing care facilities, medical and diagnostic laboratories, mga ganyang trabaho nyo sa dito sa Canada, hindi man pa. And the rest, pwede nyo i-check guys ulit sa website na i-send ko dito sa description para mas lalo nyo siyang mabasa at maunawaan nyo ng maigi. A few moments later. And chine-check namin ngayon dito sa meron kasing guys sa sa Facebook na famous na group na kung saan parang takbuhan ng mga kababayan natin pag may mga tanong sila parang ito yung barangay hall dito. Pero ang ginawa namin, pumili lang kami ng 3 question kasi ang dami. Yung iba kasi related sa flag pulling, sa visitor, and LMIA or halo-halo. So, gagawa namin ng ibang content yung regarding sa visitor saka sa flag pulling, okay? Okay, babasahin namin yung unang question tapos i-try namin sagutan ng maayos. Okay, ano yung una? So, yung question niya dito is, mag-expire na po work permit ko October. Tapos, yung employer ko medyo mabagal paglakad ng LMIA. Meron naman po ako tourist visa till 2025. Pwede pa po ako mag-apply from tourist to work permit once makuha ko na ang LMIA at ma-expire na ang work permit ko. Di ko lang po sure kung bilang ang tagal ng employer. What? Bro, what are you talking about, man? Di niya daw sure kung kailan or ilang buwan pa yung hihintayin niya sa pag-aantay ng LMIA niya kasi sobrang mabagal daw yung employer nila. So, ang situation niya dito is parang work permit siya. Pero, dati siyang tourist na nagkaroon ng work. So, ngayon, yung work permit niya is ma-expired na this coming October. So, ang iniisip niya is wala pa siyang LMIA. So, para lang hindi siya maging TNT dito sa Canada, pag natapos yung work permit niya, mag-apply muna siya as tourist visa. Tapos, hintayin niya yung result ng LAMIA. So, ang nangyayari dito, kung bago man naman mag-September 26 is naipasa na yung LMIA ng employer niya, hindi siya magiging affected dun sa magiging changes ni Canada. Pero possible na maapektuhan siya dun sa magiging reduce ng years. So, yun. So, after kung nag-apply na siya from work to tourist, tapos mabibigyan na siya ng LMIA, tapos mag-apply ulit siya ng work permit, if ever na ma-approve yung LMIA niya, tapos naging tourist na siya, so, ang magiging possible lang na magiging way niya para ulit siya ng work permit, it's either magpa-plug polling siya, or di kaya, lalabas ulit siya ng Canada. Kasi, di ba nga, yun nga, bawal na kasi mag-convert ang visitors to work permit, lalo na yung mga low wage stream. Nice. Okay. Ayun. Sana guys, naintindihan nyo yung explanation. Okay, next. So, may nagtanong naman dito, sabi niya is, sa mga on-process na po ang working permit na low wage bracket, affected daw po ba tayo ng current changes? Okay. So, yun nga, sabi niya dito, tinatanong niya lang kung affected siya. So, kung naipasa naman na, since ang sinasabi niya dito is working permit na, so, feeling ko hindi na siya affected kasi LMIA lang naman ang sinasabi dito Tapos, lalo na rin sa work permit process niya na kung naipasa niya naman before September 26, possible hindi siya maapektuhan. Yun. Okay. So, yung mga binabasa namin guys, ito yung mga madalas kasi na situation ngayon dito. Kaya yung iba, kadalasan, ang pakiramdam ngayon, napipressure, nadidismaya, mixed emotion sila Kaya kami ni partner ko nila Lane, try din namin na makatulong sa inyo kasi, pero disclaimer, hindi kami mga immigration consultant. Huwag kayo iiyak. Ano lang talaga kami, kagaya kami ng ibang mga vlogger dito sa Canada na more on nagbabasa kami sa website na legitimate na website ni Canada para lagi kaming informed sa mga changes kasi from time to time nagkakaroon kasi ng changes dito sa Canada which is hindi mo alam, baka mamaya yung
visa mo is hindi na pala pang matagalan talaga or may mga biglang kailangan gawin na hindi mo alam, di ba? Kaya, ayun, nandito kami para sabihin namin sa inyo. Okay? Last question. Ano yung last question? So, may nagtanong din dito na currently processing na ang LAMIA pero di pa po alam kung kailan ma-approve. Possible po ba na madamay ako sa bagong policy changes ni Canada? Kakasubmit lang po ni employer ng August last week. So, yun, kung kakasubmit lang ng LMIA niya tapos hindi naman siya visitors, tapos yung status niya is within 6 months or more pa, hindi siya maapektuhan ng changes ni Canada. Pero kung visitor siya, yun nga, sinasabi namin, lalo na, tapos pag na-approve yung LMIA niya bago September 26, so possible maapektuhan siya. Ang pwedeng maapektuhan sa kanya is yung parang yun din, yung unemployment position being reduced from 2 years magiging 1 year na lang. Okay. So, yung mga question na binabasa namin is dito namin siya nakukuha sa group. Meron kaming sinalihang group na visitors, visa, plus LMIA. So, yung group na to is malaking tulong din naman sa iba kasi napaka-active niya. Yung mga may tinatanong, yun. Marami namang sumasagot pero minsan nakaka-down ng mga kasi may mga, syempre may mga group dito na mga kasali yung parang down na, parang nandadamay ng depression. Nagpa-post dito, kaya yun, wag nyo lang papansinin yung mga ganun. Mas maganda talaga guys na magbasa na lang kayo. Para, kasi lahat naman ng tanong nyo, mostly, nandun naman yung sagot. Yes. Kailangan nyo lang magbasa, yun nga lang yung medyo nakakatamad na part. Pero, legit yung mababasa yung information. At kaysa magtanong-tanong kayo kung saan-saan, tapos yung iba, mema lang, alam mo yun, yung para lang tas false information. So, pangit, imbis na matuwid na daan yung pupuntahan mo, lumiliko ka. So, ayun lang, guys. So, kung tatanungin ka as outsider, good pa bang mag-apply dito as temporary foreign worker? Palagay mo? Kung akong on my own perspective, kung mag-a-apply ako ng foreign worker, okay naman siya Low kung for good, kung for low wage. Sa mga low wage naman, hindi naman siya totally na hindi naman siya totally yung low wage na kaya pa naman yung low wage basta may kasama ka. Pero pagka yung low wage na ikaw lang guys, sobrang hirap kasi kung lalo na kung wala kang kamag-anak dito, ikaw pa mangungupahan, tapos ikaw pa magbabayad ng pagkain mo, so sobrang kukulangin. Pero kung may mga kamag-anak ka naman dito na matitiran, yan. Tapos kung gusto mo lang rin naman, kung low wage, tapos gusto mo na rin mag for good, may magandang pathway din naman si Canada sa mga low wage. Basta ma-achieve mo lang yung parang kung gusto mag-PR, ma-achieve mo lang yung mga score, yung mga requirements na kailangan nila. Yun lang maganda kay Canada kasi kahit low wage ka, may pathway na magiging permanent residence ka. Okay. Ako naman, aside, kung ako tatanungin, tama din naman yung suggestion mo, mas maganda couple kayo. Kasi, sinabi ko nga kanina sa previous video natin na tumataas na yung mga rentas, which is, kung low wage ka kasi, halos sakto lang lahat yun. Kasi, magkano lang kikitain mo sa isang buwan, tapos, magbibili ka ng pagkain mo, yung mga utility bills mo, kuryente, tubig. Dito sa amin, ang tubig kasi guys, walang bayad. Sa ibang lugar, meron. I'm not sure kung totoo ba. I-comment nyo na lang kung totoo. Pero, ang mga narinig kong mga haka-haka, meron daw sa Toronto, yung mga malalaking city talaga. And, aside from that, kung couple naman kayo, pwede nyong i-risk kung talagang risk taker kayo kasi pagka nandito ka na kasi sa Canada tapos naging citizen ka or permanent resident ka, ang dami kasing benefits na talagang ramdam mo tapos magagamit mo lalo na sa mga anak mo, yung mga nagpaplanong gumawa ng family dito. Yun ang mostly na reason ng mga tao kaya ang mga kabayan natin galing dyan sa Pinas na pumunta dito dahil nga ganun. For example, yung
benefits nila sa health. For example nun, kasi yung mga tax, although medyo malalaki nga talaga yung kinakaltas sa'yo, pero babalik sa'yo yan pagka kailangan mo or emergency mo na. Kagaya ng manganganak yung asawa mo, wala kang gagastusin. Instead, sa sahod pa yung asawa mo. Tapos, sa healthcare nga, yun nga, libre halos yung mga magiging benefits ng mga cost sa'yo. Tapos, ano pa bang mga, Benefits. Yung school, yung anak mo, pag nag-aaral, may allowance dito. Kahit Ayun. ikaw, pag nag-aaral ka, may allowance ka dito. Oo. Tapos, ang isa pang maganda dito is, kunwari, nagbabayad kayo ng tax dito, guys. So, pag naka 1 year and 3 months na kayo, pwede na kayo mag-apply ng tax return. tax return yun. Oh, guys, siya pa yan, may tax return sila. And, follow up ko yung sa school. Alam ko, anong year ba hanggang anong year libre yung pag-aaral? Hanggang high school ata. After high school, guys. Hanggang high school, libre yung pag-aaral ng anak nyo. And Isipin may nyo yun. allowance. Pag college lang gagastos yung parents dito. So, imagine niyo yun, ang laki ng matitipid nyo. Pero depende pa rin yan kung paano kayo mag-ayos ng mga financial funds nyo. Kasi, kung dalawa nga kami trabaho dito, tapos gastadora naman kayo. So, Wala din. medyo tagilid pa rin kayo. So, so far, yun kasi yung mga nakikita naming benefits. Kaya, nandito rin kami. Pinili namin Makipag-sapalaran. plano. Kasi, kami sa Pinas, okay naman yung work ko. Ako, IT siya, isang manager sa isang fast food chain. Pero, dahil meron kasi siyang kapatid dito, so, malaking advantages nga. Yun nga sinasabi niya na kung mag-isa ka lang, tas wala ka namang kamag-anak, medyo mahirap ka. Pero kung meron kang kamag-anak, okay lang din. Kasi konting breakdown lang, guys, ha. Pag low wage ka kasi dito, sa isang buwan, ang sasahurin mo lang is nasa breakdown lang to, guys, ha, mga 1,500 to 2,300, yun na yun, Canadian dollar. So, kung mag-isa ka lang dito, isipin mo, yung pinaka mababang upa dito ng bahay is nasa 700 to 1,000, sabihin natin. 1,000. Tapos yung kuryente pa, yung insurance pa, yung tax pa. So, sobrang dami talaga ng babayaran yun. So, parang hindi talaga siya advisable for single person na mag-work siya dito. Tapos, medyo hindi pa sagot ng company yung place. Tapos, ikaw pa lahat. So, walang matitira sa'yo, guys. Oh. Ganun. Ayun, pero kung talagang risk taker ka, pwede mo pa rin, i-try mag-isa. Nasa sa'yo pa rin naman yan kung paano ka budget sa mga bagay-bagay mo pagdating mo dito. Or mas maganda kung bago ka lumapag dito, naka-ready na yung mga yung mga movement mo, kagaya ng meron ka ng upahan, tapos yung gamit, may kahit pa paano may gamit na doon, tapos may extra kang pera kasi hindi mo masabi yung mga further papers na cost is kailangan mo rin magbayad, kagaya nung mga pagpapa-open ng kung ano-ano, or mga kagaya nung sa balak mo mag-insurance, yun, mga ganun. So far, yun lang yung namin, guys, regarding sa Lamia. Sana may natutunan kayo, may Yes. nakuha kayong information kahit pa paano. Okay, until next time mga ka-Jeff. Bye-bye! Bye!